Foreman Glenn, good evening. Magandang gabi po. So may shoutout ka? Oo, matagal na hindi natin nakikita ito sa site. Si Sino? Engineer John Pantonyal. John sa Pantonyal. Edsel, Edsel. Sige, shoutout kay kay Edsel Construction, ano? Edsel, okay, subcontractor natin dito. Sige, dito tayo kay Engineer Ricky. Rick. Hi, good evening. For reference video, anong araw ngayon? Ay, Thursday. Thursday, May 30. May 30. Bukas, sweldo na. No? 2024. So, may shoutout ka dyan? Oh, shout out pala kay Engineer G. Engineer Jake ng Vineyard Construction, no? Si Engineer Jake, dati, nanonood lang sa vlog natin. Nandito tayo sa Cebu, nag-vlog siya, nandun sa Mindanao. Tapos, nag-join siya sa Vineyard Construction dito sa Cebu. Kaya ngayon, kasama na sa team natin. Pero dun sa contractor side, tayo sa owner side. Right? Sige, shoutout kay Engineer Jake, project manager. Okay? So, part 2 na tayo, Rick, no? Ang last vlog natin was yung one way versus two way, no? Tapos na natin yung principle. So, punta na tayo sa rebar ng one way lang muna tayo kasi mas simpler yung mas madali yung one way, no? So, ito, nag-prepare na ako dito. Yan. So, itatry natin explain sa napakamabilis at napakamadali na explanation. So, ito yung one-way slab. So, dalawa lang, pagka one-way, apat lang na bakal ang i-memorize nyo o i-keep in mind niyo, no? Number 1 is yung main bottom bar. Tapos number 2, positive temperature bar, bottom bar, no? Puro bottom bar tayo dito. So, ito 'yon. 'Di ba yung principle? Basta one way, saan magbe-bend? Pakihawak, Rick. Saan magbe-bend? Isang direction lang, no? Isang way lang. Isang way, papaganon lang, no? Never siya magtutupi, never siya magbe-bend pa ganon. Kasi, paki-review na lang yung previous vlog natin. Pag one way, saan siya magbe-bend? Isang direction lang, pag ganyan. Along short direction. So, kung ganon, dapat, itong titibayin natin, di ba? So, yung main bar natin ng bottom, palalakasin natin to. Yan. Number 1, yung main bar natin, dyan natin nilalagay kasi dyan siya magbe-bend ng one way. Alright? Papatong yan sa beam, syempre. Nandito yung malaking beam. Tapos yung dito, maliliit na lang na beam. Okay? So, main bar na siya. Tapos, gusto natin na yung bakal dito, along short direction, siya unang magtatrabaho. Siya unang mabibinat, siya unang masastretch. Para mangyari yon, ilalagay mo sa pinakailalim. Kasi pag nasa ilalim siya, natural, siya unang mabibinat, siya unang mag-stretch, diba? Yun ang purpose natin, na yung main bar nasa ilalim, no? Kaysa sa temperature bar. Okay, yung mga red na yan, yun yung mga main bar. Tapos, mas dikit-dikit, masinsin ang spacing niya para ma-resist niya yung pag-bend. Alright, so check natin. Yan, yung natawag number 1, main bottom bar. Sa number 2 is temperature bar, positive kasi bottom bar siya. Itong color blue. Blue. Temperature bar or shrinkage bar. Kasi kahit pa paano, magka-crack pa rin yan. Merong mga sudden movement, 'di ba? Hindi naman perfect yan, 'di ba? So magkakaroon pa rin ng mga konting bending yan. Tapos pagka temperature, sabihin yung ano bang sabihin ng temperature? Yung init tsaka lamig, 'di ba? Yun. Pagka mainit, nag-expand. Pagka malamig, nagko-contract. So yun, magko-cause din ng crack yun. 'Di ba? So yung temperature bar nasa ibabaw lang ng bottom bar. Yung main bar na bottom nasa ilalim, tapos etong temperature bar nasa ibabaw, 'di ba? Nasa ibabaw 'yan. Tsaka ano pa mapapansin mo pag temperature bar? Malalayo yung spacing. Malalayo. Tapos yung sa may bar diameter naman, usually kunyari ito 16 mm to. Ito 12 mm. Ano siya? Always siyang maliit ng paano pagkakasabi diyan? Always siya maliit ng isang bar diameter. Kung 16 mm yung main bar, 12 mm tong temperature bar. Ngayon, kung 12 mm tong main bar, ano to? 10 mm. Alright?
So ito para demo lang Rick, isang span lang. Kasi honestly no, prang kapag kasabi, nahirapan tayo mag-drawing. Nahirapan tayo mag-drawing pagka multiple. Oh, kaya ang gagawin natin sa susunod, didikitan natin siguro cartolina Rick no. Ito yung O yung cartolina para combination ng mga span. Ang dami nagtatanong doon. So diyan lang muna tayo sa isang span para yung mga talagang zero knowledge sa slab, rebar, maintindihan nila yon. Okay, tapos na tayo sa bottom bar. One way pa rin. Dito na tayo sa top bar. Top bar, dalawang baka lang Rick ang iintindihin natin. Siyempre, number 3 is main top bar. This time, ang tawag kasi dito is cut bars. Cut, patches, tsaka, ang tawag nun, cut, patches, tsaka, curtailed. Pag sinabing curtailed, cut yun, no? Yung bent bars is tuloy-tuloy, i-bend mo lang, i-connect mo yan. Okay, dito muna tayo sa cut bars, no? Okay, main top bars, yan, nasa L over 4 strip lang yan, o sa column strip, L over 4 yan, pero hindi naka-scale yan, ha? Hindi naka-scale yan. Ginanya lang natin para for illustration lang or demo. Alright, so top bar, siyempre main bar, naka L over 4 yan. Yan. Most likely, kung ano yung spacing ng bottom, ganun na din yung top bar. Most likely, pero hindi sa lahat ng panahon. Hindi sa lahat ng panahon, no? Magkakaiba yan ang spacing. Diba, yung bottom tsaka top bar. Pero may mga project na yung designer friendly sa contractor talaga, yung mga design nila. Pare-pareho ng ng spacing. Alright, so magkabilaan, cut yan, ilalatag mo yan. Okay. Tapos, kasi ito, negative to, bending, no? Okay, dito tayo. Hawakan natin. Okay, pagka naman sa support trick, baliktad naman ng bend yan. Papaganon, papataas ayo. Yan, papaganyan. Diba? Papaganyan. Negative eh. So, papaganyan naman ang bend nun. Ay, sorry, hindi nakita sa camera. Papaganon. Papataas. So, kung itong bottom bar, positive bending, meaning pababa, positive. Yung top bar naman is negative. Papataas, yan, upward ang bending, no? So, kaya, nasa top bar yung reinforcement natin. Diba? Kung gagawa mo ng shear moment diagram dyan, along sa L over 4 strip o sa column strip, yung bend talaga nyo nasa ibabaw. Babaliktad siya, no? Kaya naging top bar. Yan na, ang latag natin, di ba? So, ito ang pinaka sa ibabaw. Baliktad naman. Ito ang pinaka ibabaw kasi para mag-resist siya sa negative bending, pakihawak Rick. Para mag-resist siya doon, ang unang magtatrabaho, itong top bar. So, siya naman ang nasa ibabaw. Alright? Siya ang nasa ibabaw. Tapos, yung number 4 is temperature bar. Top bar pa rin, pero negative. Temperature bar negative, tas top bar. Yan, naka-top bar. Tinan mo skwala o blue. Pero nasa ilalim siya, Rick, nasa ilalim siya ng red, ng pula. Okay, kasi gusto natin unang mabibinat dyan, unang mag-strand, kasi negative siya, is yung red, yung top bar. Alalay lang siya, diba? Kahit kasi papano, balikan natin, kahit papano, may mga bending pa rin ng konti dyan. Mga impact, tapos sa temperature, pag malamig, nagko-contract, pag mainit, nag-expand. So, para mag-take care no, na hindi siya mag-crack, yun ang temperature bar or straight cage bar ang mag-take care nun. O ngayon, pwede nating i-superimpose o superimpose, i-overlay natin. Pag in-overlay natin, ipatong yan na yun. Yan o. Ganon lang natin ng konti o. Ganon. Side view ng konti o. Yan na ang yan ang rebar mo ng one way. Madali lang ang one way Okay, pakikuha Rick yung Ayan, yan yung red. Yan, gagawa natin ng variation para sa COVID Ito, isa lang to sa variation Variant pala. Isa lang to sa variant ng slab rebar So, gawa natin ng may nagtatanong. Paano raw yung bent up? Madali lang yung bent up. Yung bent up, gaganon mo lang Rick
Tinitingnan ko yung camera. Yan. Oh, bent up na Rick, di ba? Bent up, no? Oh, di ba? Bent up na. Pero double ano to, double bent up to, Hindi to single. Oh, wala na. Dati, hinihikihan lang namin dati yan, Rick. Hinihikihan. Dati, straight yan, tapos hinihiki namin para maganyan. Yan na. Yan ang bent up mo. Again, ibang variant to, Meron din single. O, to, papakita ko sa single. Yung single naman, ganito lang, Rick, oh. Ito, yung single na kaganyan, no? Yan. Tapos, squala, pero bottom bar. Di ba? Nakita nyo? Oh, yan. Pero, balik siya ng bottom bar. Taas siya. Tapos, mag-alternate na yan. Mag-alternate naman na yan. Itong isa naman ang bent down mo, bent up, bent down mo, tsaka ito naman ang bottom bar. Yan. Diba? Ito yung single bent up. Pero yung ano niyan, yung pinaka effect niyan, pag ginawa mo lahat ng pattern na yan, para na rin ganito, spacing. Diba? Pag in-alternate mo lahat yan, ang effect niyan para na rin ganito. When it comes sa spacing, pero sa itsura, magkaiba. Diba? At least na ano nila, pero ganito, pang residential to Rick, yung kukunti lang yung span. Kasi sakit sa ulo yan, Ipapalifting mo ng tower crane yan, tapos iba-iba ang, nangyari sa isang floor level Rick, 10 floor, tapos iba-ibang span, sabihin, iba-iba ang mga skwala yan. Yung eto nga Rick, di ba, nakakawala-wala pa yan? Nakaka-misplace pa yan, di ba? Nakaka-interchange pa ba? Na-cut bars na yan, how much more kung ganito? Hindi mo malalagay sa ibang span yan kasi hindi kasya. So, yun yung mga pagka mass production na. Kaya ganito, pag yung mga pag yung mga residensya. Alright, so, I hope nakashare tayo sa one-way slab. Tapos, subukan natin uli sa next vlog, two-way na. Two-way. Pero tingnan natin, tapos sa next vlog, bili tayo ng kartulina. Kasi ito mahirap to Mas maganda kasi ang dami talaga. Last year pa may nagtatanong, Rick. Last year pa. Paano naman kung hindi isang span, yung may mga katabi ba? Paano mo maipapasok yung sa beam? Tapos magkaibang spacing. Hindi ko lang talaga masagot kasi ang hirap, hindi naman tayo biyasa sa AutoCAD. 'Di ba? Or kaya nga ang solusyon doon, bili tayo ng kartolina, tsaka i-drawing natin na para may mga katabi na span. Alright, so yun lang muna tayo. Bukas, try natin two-way naman. Tapos sa next day, i-try natin build tayong kartolina, may mga katabi na mga span para makita nila yung kung paano natin isisingit or ipapass through sa kabilang beam. Alright? So, For, ang dami mga nagsasabi nag-intermittent, IF ka ba? Intermittent fasting? Oo, fasting yan. Naka-fasting ka? Limit ka for man 12 hours ang fasting natin. Very good very good. Sige, haba kasi okay na, haba yung video. Ikaw Rick, Tara, uwi na tayo. Sige, bye-bye.